Magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo ay nasa Miyerkules Santo at kilala rin bilang tawag na Spy Wednesday sapagkat ito ang araw na kung saan sa Ebanghelyo ating napakinggan, pinagtaksilan ang Panginoon. Pinagplanuhan ang pagkakanulo sa Kanya. Ang isa sa mga konkretong katotohanan na pwede nating matutuhan ay ang katotohanan ang bawat kasalanan nagsisimula sa pagpaplano. Ang bawat kamalian ay nagsisimula kapag ating ginusto. Hindi ba't yun ang sabi sa Ebanghelyo? Ng kanyang masigurado ang magiging kapalit ng kanyang pagtuturo kung sino si Jesus, sinimulan niyang planuhin ang pagkakanulo dito. Ibig ko po kayong anyayahan na bigyan ng ibang tingin si Judas sa ating kwento. Alam niyo, buong buhay nating na makikilala ang pangalang Judas bilang negatibo. Halik ni Judas. Pag meron tayong kaibigang niloloko tayo, hinuhudas tayo. Pag meron tayong kasamang niloloko tayo, siya ang Judas. Pero, bigyan ko po kayo ng ilang mga bagong pagtingin. Alam niyo, makikita po sa Ebanghelyo din po ni San Marcos, yung pong tagpong ibinibenta na ni Judas ang Panginoon. Pero alam niyo, meron pong pagkakaiba. Kung sa aklat po ni Mateo, ang sabi, kung sinong hahagkan ko, hulihin nyo, siya yon. Pero alam niyo, mabibigla kayo. Mababasa po ninyo sa aklat po ni San Marcos, ang sabi, kung sinong hahagkan ko, siya yon, hulihin nyo. Pero alam niyo, may kasunod. Kung sinong hahagkan ko, hulihin nyo, siya yon, pero huwag niyo siyang sasaktan. And we just wonder, alam kaya talaga ni Judas ang magiging kahinatnan ng kanyang pagbebenta sa Panginoon? Hindi natin pwedeng sabihin na walang pagmamahal si Judas kay Jesus, sapagkat maliwanag na kahit ibinenta ni Judas ang Panginoon sa ilang pirasong halaga ng pilak, naroon ang kanyang pag-aalaala, huwag niyo siyang sasaktan. At sa wari ko, ito po yung dynamics nating mga tao. Mari, oo, may mga kahinaan po tayo, sino ba naman ang wala? Oo, may mga kapalpakan tayong ginagawa sa buhay, sino ba naman ang hindi? But that will never change the fact, my dear friends, that there is still a certain goodness inside our hearts. Kaya nakakalungkot, no? Habang buhay natin maaalala na ang pangalang Judas, masama. Pero maliwanag sa Ebanghelyo na kahit ibinenta ang Panginoon, naroon yung kanyang pangangalaga. Kung sinong aking hagkan, siya yon, hulihin nyo, pero huwag nyong sasaktan. Pangalawang pagtingin, malamang sinasabi natin, si Judas, talagang hindi yan napatawad ni Jesus. Hindi. How can we say that if in the first place, that the first Eucharist is meant for him? Paanong ang unang hapunan, ang huling hapunan, ang unang pagdiriwang ng Eucharistia ay para kay Judas. And for all those future Judas that all of us can be. Kaya nga hindi ba, nung sinabi ng mga alagad, sino po ba? Sabi ni Jesus, kung sinong kasabay kong sasawsaw sa mangkok. Ito hindi pagpapakilala kung sino ang siyang maghuhudas. Kundi sa pamamagitan nito, ipinakilala ni Jesus ang kanyang sarili.
na kahit manghuhudas ka, there is still a way to be good again. Huhudasin mo ko, but here's my peace offering. Alam kong lolokohin mo ko, pero ngayon pa lang, pinapatawad na kita. And how can we think that Judas was not forgiven? And I believe, my dear friends, that should give us a strength and courage not to follow Judas, but always think, if the time would come, we would also become like Judas to Jesus. Alam natin, may Diyos na handa tayong patawarin. Kapag dumating ang puntong ibig natin iwanan si Jesus, hindi sa kanyang laban ng buhay, kundi sa ating sariling laban araw-araw, sigurado tayo, may isang Diyos na hindi tayo iiwanan. At ang bawat pagdiriwang ng Eucharistia ay parang pagdiriwang ng pagpapatawad, hindi lamang para kay Judas, kundi para sa ating lahat. Na para bagang sa bawat pagsisimba natin, parang sinasabi sa atin ni Jesus, alam ko pagkatapos ng misang to, lolokohin mo ko. Alam ko, pagkatapos ng misang ito, babalik ka sa luma mong pamumuhay. Alam ko, pagkatapos ng misang ito, kakalimutan mo uli ako. Pero heto, there is a way to be good again. This is my peace offering. Muli tayong magbalikan. Ipagpatuloy natin ang ating pagkakaibigan. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, maliwanag na ang bawat pagdiriwang ng Eucharistia ay pagdiriwang hindi lamang ng pagpapatawad, kundi ang pagdiriwang ng misa ay pagdiriwang ng ating ugnayan. Na kahit ilang beses tayong manghudas, kahit ilang beses tayong ibenta si Jesus, kahit ilang beses pa ulit-ulit natin ipagkanulo ang Panginoon, ang misa, si Jesus, lagi nagpapaalala, there is a way to be good again. Here is my peace offering. Let us renew our friendship. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, mamaya sa consecration, imaginein po natin, kasabay nating sumasawsaw si Jesus sa mangkok. At batid ni Jesus ang ating bawat kahinaan. Subalit hindi matatawaran ang isang dakilang katotohanan. Sa kabila ng ating panguhudas, si Jesus, ibig tayong patawarin. Nais na tayong makasama upang ipagpatuloy ang ating ugnayan. Amen.